Far East Broadcasting Company Philippines, in partnership with Green Hills Christian Fellowship Ortigas, bring you a message from the Word of God. Together, let us know Christ and make Him known. Magandang hapon mga kapatid at welcome po sa ating pananambahan dito sa Green Hills Christian Fellowship. Tayo po ngayon ay babasa ng salita ng Diyos sa Hebrews chapter 13. Babasahin po natin ang verses 1 to 6. Tayo po ay tumayo sa pagbibigay galang sa ating pagbasa ng salita ng Diyos. Let brotherly love continue. Do not neglect to show hospitality to strangers, for thereby some have entertained angels unawares. Remember those who are in prison as though in prison with them, and those who are mistreated, since you also are in the body. Let marriage be held in honor among all, and let the marriage bed be undefiled, for God will judge the sexually immoral and adulterous. Keep your life free from love of money, and be content with what you have, for He has said, I will never leave you nor forsake you. So we can confidently say, the Lord is my helper, I will not fear, what can man do to me? Maaari na po tayo makaupo. Purihin natin ang Panginoon dahil sa Kanyang banal na salita na makapangyarihan pa rin hanggang sa ating panahon ngayon. Bueno mga kapatid, panatiliin nyo nakabukas ang inyong mga Biblia sa Hebrews chapter 13 verses 1 to 6, katulad nating binasa kanina. Tayo ay nagpapatuloy sa ating serye ng mga mensahe na ating itinataon sa ating Communion Sunday, at ito ay pag-aaral natin sa aklat ng Hebreo, na ang series title po natin ay Kahigitan ni Kristo at ng Kristyanismo. At nating napag-aralan na over 12 chapters na po, no? Malapit na po tayo matapos sa Hebrews. Ating napag-aralan dito ang kahigitan nga ng pananampalatayang Kristiyano kaysa sa lahat ng ibang sistema ng pananampalataya. Nakita natin halimbawa, dahil ang sinusulatan ng may akda rito ay mga Hudyo, nakita natin ang kahigitan ng pananampalataya kay Kristo sa mga anghel, kay Moises, kay Josue, sa kautusan. Nakita natin na siya ang pinakadakilang, pinakapunong pari ng kanyang pagiging saserdote para sa atin ay pinakadakila sa lahat. Nakita natin ang kahigitan ng tipan o na pangako na kanyang itinataguyod sa pamamagitan ng kanyang sariling pagsasakripisyo ng kanyang buhay sa krus para sa ating kaligtasan. At napag-aralan nga natin ng huli kung gaano kahigit ang Mount Zion sa Mount Sinai. Ang Mount Sinai ay ang bundok ng kautusan. Ang Mount Zion kung saan ipinako sa krus ang ating Panginoon, ang bundok ng kagandang loob ng Diyos o ng kanyang grasya. At nakita natin last time na ito ay mas higit sa kautusan. Mas kumpleto ang kaligtasan sa Mount Zion na ating napag-aralan. Sa ating pag-aaral sa hapong ito, makikita naman natin na ang karampatang pagsamba sa ating Diyos dahil sa kanyang kagandang loob sa kaligtasan natin ay ang pag-ibig. Maalala ninyo, nung last time, nagtapos tayo sa Hebrews 12, 28 and 29. Ang sabi doon ay ganito, therefore, let us be grateful for receiving a kingdom that cannot be shaken. And thus, let us offer to God acceptable worship with reverence and awe, for our God is a consuming fire. So makikita natin ngayon na ang pagpapakita ng pag-ibig sa ating kapwa at ang pag-iwas sa pag-ibig sa salapi ay karampatang pagsamba sa ating Diyos. Ang sukli po, kumbaga, natin sa ating Panginoon, sa kaligtasan na Kanyang iginawad para sa atin, ay ang pag-ibig. Pag-ibig sa Kanya at pag-ibig sa ating kapwa. Ang iniisip kong title sana dito sa ano na to ay Pag-ibig lang ang susi ng lahat. Meron po tayong isang papuring awit
na ganun po ang title, no? Huwag kayong mag-alala, hindi ko kakantahin, no? Pero pag-ibig lang ang susi ng lahat, ang isang alternative title ng ating mensahe sa hapong ito. Kanina umaga, ang title po ng mensahe ni Pastor Larry is What's Love Got to Do with It? No? Huwag kayong mag-alala, hindi ko rin po aawitin, no? No? Pero tama-tama po yung tema na yon, sapagkat pag-ibig ang pinag-uusapan dito. Pag-ibig sa ating kapwa, una sa lahat. Pag-ibig sa ating kapwa. Una sa lahat, sa ating mga kapatid sa pananampalataya. Ang sabi sa verse 1, let brotherly love continue. Ipagpatuloy ninyo ang pag-iibigang magkakapatid. Yun po ang salin sa Tagalog. Let brotherly love continue. Yung pong salitang let nagsasuggest na ito ay isang command. Pero kakaiba yung command kasi hindi niya sinasabi na i-create ninyo yung brotherly love. Palabasin ninyo ang brotherly love sa inyong mga buhay. Pilitin yung gawin ang brotherly love sa inyong mga puso. Hindi po. Ang sabi lang niya, let brotherly love continue. Ipagpatuloy ninyo. Bakit? Kasi meron na. Meron ng brotherly love. Sapagkat ang lahat ng naligtas dahil sa pag-ibig ng Diyos ay binibiyayaan niya ng kanyang pag-ibig sa ating mga puso. At binibigyan niya ng kapangyarihan na umibig o magmahal sa kapwa. Kung wala po ang kaligtasan sa atin, kahit na anong pilit natin, hindi po tayo makakaibig o makapagmamahal ng ating kapwa katulad ng inuutos dito. Let brotherly love continue. Yung pong salitang brotherly love, isang salita lang po sa Griego, yung salitang Philadelphia, no? Dalawang kinabit na salita yon, phileo, yung pong strong affection for a friend or a blood relative. Tapos adelphos, of the same womb. Isang pinanggalingang bahay-bata, no? Of the same womb. So, Philadelphia. Hindi po ito kinuha sa City of Philadelphia. Yung City of Philadelphia po, doon kinuha yung pangalan nila. Brotherly love. Mas accurate po yung brother love. Pag-ibig ng isang magkapatid. Pag-ibig ng mga magkakaputol. Alam niyo po ba, yung salitang Tagalog na utol, di ba, ginagamit natin yun araw-araw. Tol! Utol! No? Ang buo po nun ay kaputol. Pareho po yun ang sense ng adelphos. Galing sa isang womb. Galing sa isang magulang. Tayo po, bilang magkakapatid, kaya po kapatid, patid, no? Pinatid yung, yung umbilical cord, no? Yung pong pinagmula ng salitang kapatid. Ganon din po ang sense nung kaputol. Tayo po ay magkakapatid kay Kristo Jesus. Dahil dyan po, meron po tayong natural na brotherly love for each other. Yung brotherly love na po yun, ang kinocommand po dito, let brotherly love continue. Nasa ating kalagitnaan na po, kailangan po lang po nating ipagpatuloy ang brotherly love na ito. Ito ay pag-ibig para sa kapwa Kristiyano na tinutukoy dito sa konteksto na to. Kasi ang kausap niya ay mga magkakasama sa iglesia na mga Hudyo. Pag-ibig na inuutos ng Diyos na siyang nagmahal sa atin noong una, na tayo naman ay magmahalan sa isa't isa. Di ba sabi ni Kristo Jesus sa John 13:35, by this all people will know that you are my disciples if you have love for one another. Sabi niya sa verse 34, a new commandment I give to you that you love one another just as I have loved you. You also are to love one another. Ang sabi sa 1 Thessalonians chapter 4 verse 9. Ang sabi ni Pablo doon ay ganito, now, concerning brotherly love, you have no need for anyone to write to you, for you yourselves, sabi niya, have been taught by God to love one another. Kailan nangyari yun? Nung ipinakita ni Kristo sa krus ang kanyang pag-ibig para sa atin.
Pag-ibig ito na nakikita sa pagpibigay ng karangalan sa isa't isa. Sabi sa Romans 12:10, love one another with brotherly affection, outdo one another in showing honor. Kadalasan mga kapatid, di ba, ang gusto natin yung honor na pupunta sa atin. Kinakamal natin yung honor. Pero ang sabi dito, ang brotherly love, ipinamimigay ang honor sa isa't isa. Pag-ibig ito na nagmumula sa mga pusong dalisay at nilinis na ng Panginoon. 1 Peter chapter 1 verse 22. Having purified your souls by your obedience to the truth for a sincere brotherly love, love one another earnestly from a pure heart. Those who have a pure heart will see God. Wala pong merong pure heart na hindi pinurify ng ating Panginoon. Datapwat ang mga ligtas ay merong capability na umibig at magmahal sa isa't isa. Ito ay pag-ibig na bunga ng pagkilos ng Espiritu ng Diyos sa ating buhay. Tingnan niyo yung fruit of the Spirit sa Galatians 5:22. But the fruit of the Spirit is love. Yung pong unang-unang binanggit. Sabi sa 2 Peter 1:7, nung ini-enumerate ni Pedro, yung mga graces na lumalabas sa buhay na isang in-empower ng Espiritu Santo, sabi niya, and godliness with brotherly affection, and brotherly affection with love. Yung pong bunga ng pagkilos ng Espiritu sa ating buhay. Ito ay pag-ibig na patunay na tayo nga ay nasa Diyos at siya ay nasa atin. Ito ang evidence na tayo'y ligtas. Kung tayo ay umiibig at nagmamahal sa ating kapwa. 1 John chapter 3 verse 10. By this it is evident who are the children of God. Sino nga ba? And who are the children of the devil? Nako, ayaw natin yun. No? Whoever does not practice righteousness is not of God, nor is the one who does not love his brother. So therefore, yung nagmamahal sa kanyang kapatid sa pananampalataya ay tunay na anak ng Diyos. So 1 John chapter 4 verse 7. Beloved, let us love one another, for love is from God, and whoever loves has been born of God and knows God. So 1 John chapter 4 verse 20. If anyone says, I love God, and hates his brother, he is a liar. Alam niyo si John the Apostle is called the gentle apostle. Pero dito, masidhi po siya. He is a liar, sabi niya. Sabi niya dito, for he who does not love his brother, whom he has not seen, for he who does not love his brother whom he has seen, I should say, cannot love God whom he has not seen. And this commandment we have from him, whoever loves God must also love his brother. Bakit kanyo must? Kasi ang pag-ibig ng Diyos sa atin, ibinuhos niya sa atin. Kung yung pag-ibig na yun nasa atin talaga, natural lang po na meron tayong pag-ibig sa ating kapatid. Kaya po dito sa atin sa GCF, ang palagi nating sinisigaw, tayo ay isang pamilya. Kapag kayo ay naging kasapi ng GCF, kung wala man kayong kasamang pamilya dito, meron kayong pamilya dito sa GCF. Kung minsan nga ho, yung ating mga growth group, mas malapit pa, hindi po ba? Ang ating kaugnayan sa isa't isa, kaysa sa sarili nating mga kadugo. Kami po naranasan namin yon nung pandemya. Meron po kaming isang kasama sa growth group na nagkasakit. Akala po namin tatamaan talaga ng COVID at baka mauna na. Nako, kabadong-kabado po kami. Nananalangin po kami. No? Kami pong mag-asawa, hindi makatulog. Nananalangin kami magdamag. Mabuti na lang po niligtas ng Panginoon. At siya po ay niligtas ng Diyos. Kasama pa nga natin siya ngayon sa ating pananambahan. Ito ang ka-growth group namin. Hindi ko na po ipa-point out kung sino. Alam na po niya kung sino siya. Pero ganun po kalapit ang pagmamahalan ng mga kapwa mananampalataya. Alam niyo kung bakit? Kasi ito ay pag-ibig na nagsasakripisyo para sa ating kapwa, katulad ng pagsasakripisyo ni Kristo para sa atin. Saan ko nakuha yun? 1 John 3:16. Ang alam natin, yung John 3:16, for God so loved the world that He gave, di ba? Yung 1 John 3:16, ganun din po, pero kasama na po tayo. Sabi doon, by this we know love.
Ano kanyang definition ng love? Sabi niya dito, by this we know love, that He, si Kristo, laid down His life for us, and we, tayo po yun, ought to lay down our lives for the brothers. Kung ano po ang sacrificial love ng ating Panginoon sa atin na Kanyang ipinakita sa krus, gayon din naman, tayo ay dapat magmahal sa ating kapwa Kristiyano. Kaya mga kapatid, sabi ng Psalm 139:1, how sweet it is when brothers fellowship in unity. Ang ganda po ng samahan. Kaya po marami sa atin, nung pandemic, nanonood lang po tayo online, no? Ewan ko sa inyo, pero ito po, totoo sa aking buhay. Ibang-iba po, nung nakapunta po tayo dito. Hindi po ba? Naririnig ninyo yung awitan. Naririnig ninyo yung pagdeklara ng pagmamahal sa Diyos ng kapwa ninyong mga Kristiyano. At nadadama nyo po yung pagmamahal at pag-ibig na may kaugnayan sa isa't isa. Dahil po tayo ay minahal ng Diyos. So una sa lahat, mahalin ang kapwa. Pangalawa, itong pag-ibig na to ay dapat sa mga estranghero. Nako, strangers. Tinuturo natin sa ating mga anak, di ba? Stranger danger, di ba? Huwag makikihalubilo sa mga stranger. Pero sabi dito, do not neglect, verse 2 na po tayo. Do not neglect to show hospitality to strangers, for thereby some have entertained angels unawares. Yung pong salitang hospitality dito, philoxenia. Kung yung Philadelphia ay pag-ibig sa kapatid, yung philoxenia ay pag-ibig sa hindi kilala. Baka kaibang pag-ibig po ito, hindi ba? Kaya nga sa ating evangelism, kahit hindi natin kilala yung tao kuminsan, kapag lumapit dito at nagtanong sa atin, paano ba maging Kristiyano? Binabahagi na natin ang pinaka-importanting kaloob na pwede nating ibigay sa kanila, ang mabuting balita ng kaligtasan. Nagbibigay tayo ng may pagmamahal sa kanila, kahit na sila ay hindi natin kilala. Philoxenia, love for strangers, ng salitang hospitality. Importante ito nung panahon na yun, sapagkat hindi marami ang mga bahay tuluyan noon. Walang mga hotel, walang mga inn. No? At yung mga ilang bahay tuluyan noon ay delikado at marumi at maraming makasalanang ginagawa. Kaya ang mga bumabiyahe nakikituloy lang sa mga bahay ng mga pumapayag na mag-welcome sa kanila. Maaring tinutukoy ng may akda dito actually ay yung ibang mga bagong Kristiyano din katulad ng mga sinusulatan ng may akda. Mga bagong Kristiyano rin, mga bagong converts from Judaism o sa ibang relihiyon into Christianity na tinatakbuhan ang pag-uusig sa kanila. Sapagkat alam natin sa Hebrews chapter 10 na mayroong pag-uusig na nangyayari sa kanilang kalagitnaan. At maraming mga kapatid ang nadi-displace sa kanilang property dahil siniseize yung mga property nila. At dahil dito, naghahanap ng tutuluyan ang iba nilang mga kapatid. Maarang tinutukoy yun dito. Kaya sabi nila, be hospitable to strangers. Show hospitality to strangers. Noong panahon na yun, marami din umiikot na tagapagturo ng salita ng Diyos. At mga misyonero. Ganito lang ang inaasahan nilang tuluyan. Nang merong magbukas ng tahanan nila sa kanila, upang sila ay merong tuluyan. Alam nyo, meron po akong isang sister-in-law, brother-in-law, nung ako po'y lumipat mula sa aming church sa Parañaque, papunta dito sa GCF, yung pong brother-in-law ko na yon, ang siyang pumalit sa akin na magpastor doon sa aming church sa Parañaque. Nasa heaven na po siya, si Pastor Jimmy Sisip. No? Nasa heaven na po siya. Pero alam nyo, isang ugali nila mag-asawa, meron silang isang kwarto sa bahay nila na tuluyan ng kahit na sinong misyonero. Wine-welcome nila sa bahay nila. Kahit gaano katagal magstay. Meron nga silang isang regular guest doon, na isang missionary ng YWAM, na every year doon sa kanila tumutuloy. At sa tagal-tagal niyang magstay doon at sa regularity ng kanyang pagstay sa kanila, naging miyembro na siya ng pamilya namin. Kasama na siya sa aming Sunday lunch, nakikipaglokohan na sa amin, na parang kasama na siya sa pamilya. Kasi parang kasama na nga siya sa pamilya. Ang tawag ng iba noon, ang kapal ng muka. Pero ang tawag namin doon, hospitality to strangers. Mga kapatid, napakalaking blessing doon sa mag-asawang yun,
Yung kanilang ugali na iyon, na nagwe-welcome sila ng strangers. Ngayon, kaya nga ang ating Panginoon, meron siyang gantimpala na ipinangako sa mga nagpapatuloy ng mga estranghero. Tingnan niyo yung Matthew 25:35. Ang sabi ni Jesus doon, "For I was hungry and you gave me food. I was thirsty and you gave me drink. I was a stranger and you welcomed me." Sapagkat sabi niya tuloy sa verse 40, "Truly I say to you, as you did it to one of the least of these, my brothers, you did it to me." May pangakong gantimpala ang magiging hospitable to strangers. Ito ay mariin na inuutos din ni Apostol Pedro. Sabi niya sa 1 Peter 4:9, "Show hospitality to one another without grumbling." Merong yung iba, nagwe-welcome na, "Sige na nga, dito na nga, patuloy, sige na nga. Diyan ka sa kwarto, sa may garahe." May grumbling, masama ang loob. Sabi ni Peter, "Show hospitality to one another without grumbling." Isa ito sa mga katangian ng mga elders o mga overseers noong panahon na yun. Hanggang naman sa panahon na ito. 1 Timothy 3:2, ang isang overseer daw, bukod sa maging above reproach, the husband of one wife, sober-minded, self-controlled, respectable, hospitable. Isang katangian ng elder, ng isang pastor. Sa Titus 1:8, ganun din po. But hospitable. Katangian ng mga elders. Isang halimbawa dito na matatandaan natin, at tiyak na natandaan ng mga Hebrews, yung mga Hudyo na sinusulatan dito, natandaan nila yung nangyari kay Abraham sa Genesis 18. Winelcome niya ang mga strangers sa kanyang tent. Pinakain niya, pinatuloy niya, pinapahinga niya. At yung mga strangers pala na yun ay mga anghel na may dalang mensahe ng kagalakan para sa kanilang mag-asawa. Inuulit yung pangako ng Diyos na sila ay magkakainak, even in their old age. At yung ding angels na yun ay nagtuloy sa Sodom at pinatuloy ni Lot. At dahil doon siya at ang kanyang dalawang anak na babae naligtas sa unos na pinadala ng Diyos sa Sodom at Gomorrah. Kaya sabi dito, you might entertain angels unawares. So sa utak ng mga Hudyo na sinulatan ng may akda ng Hebreo, yung po siguro pumasok sa utak nila. Pero ang isa ding ibig sabihin nito ay makukuha natin dun sa salitang angels. Sapagkat yung angels doon, angelos, ang plain na meaning po noon, messengers. Messengers of the Word of God. So baka mamaya ang isang stranger na i-welcome ninyo sa inyong bahay ay isang itinerant preacher pala o isang tagapagturo. Lalo na kung halimbawa meron tayong conference dito at may mga pastor na pupunta mula sa iba't ibang lugar ng Pilipinas para mag-attend ng conference dito. At madalas natin gawin yun dati, maaari natin gawin yun muli. Maaring manawagan ng church na, "Uy, mag-welcome naman kayo ng mga pastor sa inyong tahanan." Mga kapatid, napakalaking blessing ang dala ng pagiging hospitable to strangers. So ang pag-ibig ay pinapakita sa kapwa, pag-ibig ay pinapakita sa estranghero. At pangatlo, pag-ibig ay dapat ipakita sa mga presong inuusig. Parang palalim ng palalim yan, Pastor BJ. Okay lang yung kapwa eh. Okay lang din yung stranger eh. Pero pag-ibig sa mga presong inuusig, yung mga nakakulong. Kasi yun ang sabi sa verse 3. Tingnan niyo yung verse 3. "Remember those who are in prison, as though in prison with them, and those who are mistreated, since you also are in the body." Medyo mahirap intindihin yun, ano? Alalahanin ninyo ang mga bilanggo na parang kayo'y nakabilanggong kasama nila. Ang ganda sa Tagalog eh, no? Parang kayo'y bilanggo na kasama nila. Ang mga inaapi na parang kayo na rin sa katawan. Ano kaya ang ibig sabihin nun? Ang utos dito ng may akda ay ang pakikiisa at pagtulong marahil sa mga kapatid na Kristiyano na nakulong dahil sa kanilang pananalig kay Kristo. Yung po makikita natin sa konteksto. Bakit ko po sinabi yun? Sapagkat sa Hebrews chapter 10, no, kung babalik po kayo ng konti, Hebrews 10, verses 32 to 34, ganito po ating mababasa. "But recall the former days," kasi ine-encourage nung may akda, yung mga Hudyo, kasi sila ay napapersecute. Sabi niya, recall, alalahanin niyo the former days,
when after you were enlightened, no, you endured a hard struggle with sufferings, sometimes being publicly exposed to reproach and affliction, and sometimes being partners with those so treated or mistreated. Yun po ang sabi sa verse 3. For you had compassion on those in prison, and you joyfully accepted the plundering of your property, since you knew that you yourselves had a better possession and an abiding one. Yun po ang konteksto nito. Kaya nung sinabi ng may akda sa mga sinulatan niya, na remember those who are in prison, malamang, hindi lamang itong, basta in prison, you remember them, no? Mukhang may kaugnayan sila doon sa mga nasa in prison. Hindi naman ibig sabihin na kung wala man lang tayo kahit na anong kaugnayan doon sa mga nakakulong, ay hindi na po tayo kailangan maging mabait sa kanila. Ang isang panalangin po natin dito sa GCF ay magkaroon tayo ng isang prison ministry. Alam niyo po, hindi niyo po naitatanong, ang tatay ko po noon ay pastor at ang kanyang unang ministeryo nung siya ay tinawag na maging pastor, ay maging pastor sa isang prison ministry sa medium security prison sa Muntinlupa. Kaya siyempre po, dahil assistant niya po ako at song leader, every week po, nagpupunta po kami doon. At aawit po kami, so dala ko po ang aking gitara, aawit ako, no? So kahit luko-luko po ako noon, no? Kasama ako ng tatay ko, binibit-bit ako, wala naman akong choice, no? Ganyan ang mga anak ng pastor no? Kaya maawa po kayo doon sa mga anak ng pastor. Huwag niyong masyadong ipe-pressure, no? Yung mga anak ng pastor kasi noon, pressure talaga no? At saka hindi shuttle. Hindi yung sana naman maging pastor ka, halika dito, sumama ka sa akin. Saan? Sa kulungan. So pupunta po kami sa kulungan, aawitan po namin ang mga himno, at babahaginan ng aking tatay ng salita ng Diyos ang mga preso. Yung pong ganong prison ministry, ang isang ini-encourage dito. Pero ang immediate context po nitong verse na ito, ay mga kasama nila na kapananampalataya nila, mga kapatid sa pananampalataya, na nakulong dahil inuusig, dahil sa kanilang pananampalataya. Kaya nga ang sabi niya, and those who are mistreated, since you also are in the body. Ang ibig po sabihin ng in the body of Christ. Sila po ay mga kasama nila sa iglesia ng Panginoong Jesus. At sila ay nakulong at mistreated dahil sa kanilang pananampalataya. Kasi alam niyo, sabi ni Pablo sa 1 Corinthians 12:26, if one member suffers, all suffer together. If one member is honored, all rejoice together. Ganun po tayo dito sa GCF. Pag meron po sa isa sa atin na merong pinagdadaan ng mahirap, tayo po ay nakikiramay, tayo po ay nakikipanalangin, at madalas daman-daman natin yung hirap ng ating kapwa kasapi dito sa ating kapatiran. Sapagkat natural na maramdaman ng bawat miyembro ang sakit na nararanasan ng isang kasama sa iglesia. So mga kapatid, ang utos dito, magmahal sa kapwa, magmahal sa mga estranghero, at magmahal din sa mga nakakulong na nauusig. Alam niyo, nung panahon na yon, ang mga preso ay hindi pareho ng prison system natin. O halimbawa, katulad sa Amerika, yung prison system sa Amerika, kung minsan yung iba doon ayaw nang lumabas kasi doon, kumpleto ang kanilang pagkain, kumpleto ang kanilang healthcare, at pwede sila mag-aral. Kung lalabas sila, wala lahat yun. Sa atin, di ba, iba ang kulungan dito. Hindi ganun kaganda, no? Pero pinapakain ng mga preso. Noong panahon na yon, sa mga kulungan noon, hindi po obligasyon ng state na pakainin yung mga nakakulong. Kaya po sila mistreated. Kaya kailangan silang pakitaan ng pagmamahal at ng pag-aaruga ng mga nagmamahal na Kristiyano. At siguro marahil dahil doon sa kanilang ministeryo na iyon, marami pang sumanib sa kanila at nakakilala sa Panginoong Jesus. Ganun po ang ating objective kung tayo po ay magkakaroon ng prison ministry. Si Pablo nga po, nung siya ay nakakulong, sabi niya sa 2 Timothy 1:16,
Si Apostle Paul, nung 2 Timothy, nakakulong na po siya for the last time. Sabi niya, "May the Lord grant mercy to the house of Onesiphorus, for he often refreshed me and was not ashamed of my chains." Napakaganda po pagka kayo nakakulong. Alam niyo po, yung nakaranas na po ng pagkakakulong, huwag niyo no ikakalat na ang pastor ninyo ay ex-convict. No? Pero pagka meron pong dadalaw sa inyo sa kulungan, napakasaya po ninyo. Lalo pa kung ginulpi kayo the night before. No? Pagkakita nyo ng isang kamag-anak nyo na dumalaw, para kayong nakakita ng Diyos. Kaya gayon na lamang ang kanyang panawagan dito. At meron din pangakong gantimpala sa Panginoon. Sabi niya sa Matthew 25:36. "I was naked and you clothed me," sabi niya. "I was sick and you visited me. I was in prison and you came to me." Ang pangako niya is, "As you did it to one of the least of these my brothers, you did it to me." Meron pong talang gantimpala po yung love for prisoners. Pangapat, pag-ibig sa kapwa, sa estranghero, sa mga nasa preso, at lalong higit sa lahat, sa ating kabiyak. Tignan niyo yung verse 4. Yung verse 4 lang po, ay isang sermon na ho. Huwag kayong mag-alala, pipigilin ko po ang sarili ko na hindi bigyan ng buong sermon yung verse 4. Pero basahin natin yung verse 4. Tingnan po ninyo yung verse 4. "Let marriage be held in honor among all, and let the marriage bed be undefiled. For God will judge the sexually immoral and adulterous." Mga kapatid, isa pong tanda ng kaligtasan ang pagiging tapat sa ating asawa. Ngayon, kung nakita na natin, kung importante na magpatuloy ang pagmamahal sa kapwa, na nasa labas ng ating mga tahanan at pamilya, mga preso, mga estranghero, kung importante po na ipagpatuloy yun, edi higit na mas matimbang ang patuloy na pagmamahalan sa loob ng ating tahanan. Kung ang utos sa atin ay ipagpatuloy ang pagmamahal sa ating kapwa na nasa labas ng ating tahanan, lalo naman siguro, mas matimbang ipagpatuloy ang ating pagmamahalan sa loob ng ating tahanan. Sabi ng maraming dalubhasa na family counselor, ang matibay na haligi daw ng isang pamilya ay ang matapat na pagmamahalan ng mag-asawa. Marami nagtatanong sa amin sa mga counseling namin sa mga couple, ano ba ho ang sikreto para yung mga anak ay lumaki ng mabuti, may takot sa Diyos, may magandang ugali, na lumaking secure ang mga bata sa loob ng tahanan? Ang sikreto po, magmahalan po ang mag-asawa. Yun po ang sikreto. Sapagkat sila po ang haligi ng pamilya, at kung nakikita ng mga anak ang pagmamahalan ng mag-asawa na tapat, napakalaking epekto po nun on the positive side para sa mga anak. Sila po ay magkakaroon din ng pangitain o ng kaisipan na mahalin ang kanilang magiging asawa. Isang napakagandang ehemplo. Isang malungkot na pangyayari sa ating lipunan ngayon ang katotohanan na ang matapat na pagmamahalan ng mag-asawa ay under attack. At dahil dito, ang tradisyonal na pamilya ay nalalagay na sa peligro. Lahat po ng mga bago ngayon, no? Yung pong same-sex marriage, transgenderism, yung pong maluwag na pagkondon o pag-tolerate sa sexual immorality, lahat po yan ay mga attack ng kaaway sa mag-anak, sa integrity ng tahanan. Kaya po, ang tagubilin ng may akda ng Hebreo ay napaka-importante. Isang dahilan marahil ng panawagan ng may akda na bigyan dangal ang pag-aasawa, sapagkat kumakalat po noon, nung panahon na yun, ang katuruan na ang hindi pag-aasawa
ay mas higit na makadiyos kaysa sa pag-aasawa. Kasi sinabi ni Pablo sa 1 Timothy 4:3, sabi niya doon, "Now the Spirit expressly says that in later times some will depart from the faith by devoting themselves to deceitful spirits and teachings of demons, through the insincerity of liars whose consciences are seared." Sino po kaya yon? Ang tinuturo nila, "who forbid marriage and require abstinence from foods that God created to be received with thanksgiving." Meron pong nagtuturo ng isang form ng legalism na nagsasabi na mas spiritual daw yung hindi mag-asawa. Ngayon, kung kayo po ay binayaan ng Panginoon na hindi mag-asawa, at wala pong nagkamali, wala po kayong nakatapat, no? Na nagmahal sa inyo. Ang tawag po natin doon, single blessedness. Hindi po natin tinawag yun ng ganon para maganda pakinggan, sapagkat katotohanan po yun. Meron po talaga mga tao na tinulot ng Panginoon na hindi sila mag-asawa. Kaya nila yun. No? Yung iba po hindi kaya. Ako po, hindi ko po kaya. Kaya po ako may asawa. At salamat na lang at meron po nabulag sa akin. No? Hanggang ngayon po, kapag natutulog, sinusuot po namin ang helmet ng asawa ko. Baka humauntog at magising sa katotohanan. Sino ka? Mga kapatid, maalala din natin noong panahon na yon, may mga ibang religious leaders na mga Hudyo, mga Pariseo, na merong problema sa pagiging tapat sa kanilang asawa. Kaya naalala nyo, tinanong nila ang ating Panginoong Hesus sa Matthew 19. No? Dinibate nila si Kristo, ang sabi nila sa Matthew 19 verse 3, "And Pharisees came up to him and tested him by asking, 'Is it lawful to divorce one's wife for any cause?'" Alam niyo kung bakit ganun ang tanong? Sapagkat merong Pariseo, merong isang rabbi na nagtuturo sa kanila na pwede ninyong divorce ang wife niyo for any cause. Kahit na anong dahilan. Ayaw niyo ang buhok niya ngayong araw na ito. Divorce. No? Kumain siya ng bawang, bad breath. Divorce! Kahit na anong dahilan daw, pwede daw mag-divorce. Ganun po ang kaisipan ng mga religious leaders ng mga Hudyo nung panahon na iyon. Nung pag-uusap na iyon, tinaas ng ating Panginoon ang institusyon ng pag-aasawa. Sa kanyang sinabi, sabi niya sa Matthew 19, verses 4-6, bilang sagot dun sa katanungan na iyon, sabi niya, "Have you not read that He who created them from the beginning made them male and female?" Malinaw kung ilan ang gender. Male and female. Si Adam at si Eve. Wala si Steve. Okay? Si Adam lang po at si Eve. Male and female. "And said, therefore, a man shall leave his father and his mother and hold fast to his wife, and the two shall become one flesh. So they are no longer two, but one flesh. What therefore God has joined together, let not man separate." Tinaas po ng ating Panginoong Hesus ang institusyon ng marriage. Sapagkat sabi niya, nung umpisa pa, bago pa nagkasala ang tao, Genesis chapter 2, verse 24. Yung po ang sinasabi, "Therefore a man shall leave his father and his mother and hold fast to his wife, and they shall become one flesh." Yung "they shall become one flesh", yung po yung sinasabi dito sa Hebrews 3:13-4, na marriage bed. Yung act of sexual intimacy. Yung po, ang Diyos po ang may bigay nun. Ang Diyos po ang may gawa nun. Kaya honorable po yung sexual intimacy within the bonds of marriage. Yung po ang sabi ni Jesus. Alam nyo, yung tinutukoy na sexually immoral dito, ang salita po ay porneus. Ang root word po ay pornos. Yung po ang pinagmula ng pornography. No? Ang sexually immoral dito ay ang sex sa labas ng disenyo ng Panginoon para sa sex. Ang disenyo ng Panginoon para sa sex ay sa loob ng isang marriage. Ang salitang ito ay madalas tumutukoy sa sex bago makasal ang magkasintahan. Fornication ang tawag doon. No? Sexually immoral. Kasama po ang fornication. Ang adultery na tinutukoy dito sa verse 4 ay ang pagkakaroon ng sex o mahalay na kaugnayan. No? Hindi lang sex. No? Pero kasama po doon ang mahalay na kaugnayan sa isa na hindi mo asawa.
At ito ay nag-uumpisa sa pagtingin lamang ng may pagnanasa sa hindi mo asawa. Saan ko po nakita yon? Matthew 5:28, "But I say to you," sabi ni Kristo Jesus, "that everyone who looks at a woman with lustful intent," and vice versa. No? "Anyone who looks at a woman or a man with lustful intent has already committed adultery with her or him in his heart." Kung sa tingin lang ay commit ng adultery, ang dami na po sigurong adulterous sa atin. Mga kapatid, ang patuloy at walang pagsisising sexual immorality ay tanda ng hindi pagiging tunay na Kristiyano. Ulitin ko po, ang patuloy at walang pagsisising sexual immorality at adultery ay tanda ng hindi pagiging tunay na mananampalataya ng isang tao. At ang puot ng Diyos ang kanilang hinaharap. Napakabangis, napakatindi. Keep the marriage bed undefiled. Bakit? God will judge the sexually immoral and idolatrous. God will judge. Yung judgment po niya, kung kayo ay nagpapatuloy at walang pagsisisi sa inyong sexual immorality, any kind of sexual activity outside of marriage, before marriage, within the marriage, kung kayo ay nag-i-indulge sa sexual immorality at nagpapatuloy at walang pagsisisi, mga kapatid, ang hinaharap po ninyo ay ang kahatulan ng Diyos, sapagkat baka po kayo ay hindi tunay na ligtas. Sapagkat yung pong tunay na ligtas, hindi magpapatuloy at magsisisi. Pastor, meron po bang kapatawaran pagka ang isang lalaki ay nangalo niya at nakiapid? Tiyan mo na, baka masyadong malalim yung Tagalog na yun, Yung pangangalo niya po at pakikiapid ay sexual immorality and adultery. Meron po bang bawi yun, Pastor? Meron po bang kapatawaran yung gumawa ng ganon? Magandang balita po, ang Panginoon ay puno ng kagandahang loob. Kung kayo man ay nagkamali sa ganitong paraan, may bawi po. Babalik pa po ba, Pastor, ang tamis ng aming pag-aasawa? Babalik po. Kami po ba ay magbabati na muli? Babalik po lahat yan. Kaya po ng Diyos baguhin ang lahat. Kaya po ng Diyos bawiin ang lahat. Kaya po ng Diyos ibalik ang lahat sapagkat siya ay tapat, kahit na tayo ay hindi tapat. Mga kapatid, isang testimonyo ko po sa inyo sa hapong ito, na kung kayo po ay nagkamali sa ganitong paraan, may bawi po. Merong panunumbalik sapagkat ang Diyos ay hindi ang Diyos ng Mount Sinai, siya ay Diyos ng Mount Zion, na puno ng kagandahang loob at grasya at kapatawaran. Pero wag na magpapatuloy at magsisi na po. Kailangan po ang pagsisisi at panunumbalik. Uli sa lahat, so pag-ibig sa kapwa ang kailangan gawin. Merong isang pag-ibig na bawal. Pag-iwas sa pag-ibig sa salapi, verses 5 and 6. Keep your life free from love of money. Umiwas kayo sa pag-ibig sa salapi. Yung po ang una natin makikita. Nakita nyo, pagkatapos ng ilang tagubilin ng mayakda, na patuloy tayong magmahal ng ating kapwa, meron siyang isang pagmamahal na ipinagbawal. Yung pagmamahal sa salapi. The love of money. Katulad ng sexual immorality. Katulad ng pagkahumaling sa mga kalaswahan ng sanlibutan. Ang pagkahumaling sa mga bagay ng mundong ito ay hindi dapat nakikita sa mga tunay na mananampalataya. Colossians chapter 3 verses 1 to 3 and verse 5. Sabi doon, "If then, or since, you have been raised with Christ, seek the things that are above where Christ is seated at the right hand of God. Set your minds on the things that are above,
not on things that are on earth. Set your mind, set your affection, set your love on things that are in heaven. For you have died, past tense. You have died with Christ. You have died and your life is hidden with Christ in God. You have died in Christ. You live in Christ. At dahil kayo ay ganon, anong sabi sa verse 5? Put to death, therefore, what is earthly in you. Ano yung unang nilagay? Sexual immorality, impurity, passion, evil desire, and covetousness, love of money, which is idolatry. Alam niyo po ba, na ang pagiging mukhang pera ay idolatry, sapagkat ang inyong pinapanginoon ay ang salapi. Ang pagmamahal sa salapi, hindi ang salapi mismo, kundi ang pagmamahal dito, yung pag-crave sa salapi. Ang pinagmumulan ng maraming kasamaan at nanliligaw ng landas ng mga nahuhumaling dito. 1 Timothy chapter 6 verses 9 to 10. But those who desire to be rich fall into temptation, into a snare, into many senseless and harmful desires that plunge people into ruin and destruction. Nakakatakot po, no? For the love of money is a root of all kinds of evils. Kinds na? Evils pa. Ang dami. No? It is the root of all kinds of evils. It is through this craving that some have wandered away from the faith and pierced themselves with many pangs. Mga kapatid, yung pong sexual immorality and adultery, may judge pagka nagpapatuloy kayo doon at walang pagsisisi, malamang hindi kayo tunay na Kristiyano. At ang judgment doon ay sa huli. Pero meron din pong judgment yon dito sa lupa. Kapag kayo naging guilty nung ganon, at na-break ninyo ang inyong marriage, napakalaking kalungkutan po nun. Pwede pong ang consequence nun ay sa inyong mga anak, katulad ng nangyari kay Haring David. Ganon din ang pagmamahal sa salapi. Kaya ay pinagbabawal ng may akda. Sapagkat meron din pong judgment dito sa buhay na ito, yung ganong klaseng pagmamahal. Yung pong mga lovers of money, wala po silang peace. Sapagkat palagi silang nag-worry, saan mapupunta ang pera ko? Baka nakawin ang pera ko, baka mahulog yung bangko, baka mag-global financial crisis muli, baka mawala ng value ang aking stocks, ang aking bonds, ang aking foreign exchange. Baka mawala ng value. Mga kapatid, nakita naman natin, 1996 sa Asia, 2004 sa Mexico, 2008 sa buong mundo, magkaroon ng global financial crisis. Sa isang iglap mata, lahat ng kaperahan walang value. Noong July 11, 1996, nagtatrabaho ko po sa isang kumpanya, ako pong head ng finance. Sa isang maghapon, ang peso po nagmula sa 25 to the dollar, nung matapos po yung araw, 42 to the dollar na. Ganun lang. Lahat ng aming assets, biglang nawala ng value. Ganun po karupok ang salapi. Bakit ninyo mamahalin? Ang dapat ay makontento sa ating tinanggap and be content with what you have. Hindi sinabing be content with what you might have. Hindi po. Be content with what you have. What do you have? Sabi sa 1 Timothy 6, verses 7 and 8, for we brought nothing into the world. We brought nothing into the world. Tama ba yun? Tama, di ba? We brought nothing into the world and we cannot take anything out of the world. Nakakita na ba kayo ng isang kabaong na merong kaduktong na karwahe na dala-dala ang lahat ng pag-aari niya? Wala po. Hubad tayong ipinanganak, hubad tayong ililibing. Mga kapatid, we brought nothing into the world, we cannot take anything out of the world, but if we have food and clothing, with these, we will be content. Yun po ang sabi ni Pablo sa 1 Timothy 6, verses 7 to 8. Be content with what you have. Ang ating pagkakaroon ng kaugnayan sa ating Panginoong Hesus,
ay sapat na dapat na pagmula ng lakas para maging kontento. Paano mo maging kontento? Pastor, eto, Philippians 4. Sulat nyo, Philippians 4, 11 to 13. Sabi ni Pablo, not that I am speaking of being in need. Sabi niya, for I have learned in whatever situation I am to be content. I know how to be brought low, and I know how to abound. In any and every circumstance, I have learned the secret of facing plenty and hunger, abundance and need. Ano yung secret? Verse 13. I can do all things through Him who strengthens me. Nagulat kayo, no? Iba ang konteksto ng verse na yun. Ginagamit yun ni Stephen Curry bago siya maglaro. Kaya sila natalo nung game 1. Mali ang gamit niya. Kasi yun po ay para sa contentment. I can do all things through Christ who strengthens me. Yung meron tayong kaugnayan sa Kanya ay sapat na dapat para tayo ay makontento. Bakit? Kasi ang ating amang nasa langit ay sapat sa Kanyang pagkakaloob ng lahat ng ating pangangailangan. Matthew 6:25 to 26. Therefore I tell you, do not be anxious about your life, what you will eat or what you will drink, nor about your body, what you will put on. Is not life more than food, and the body more than clothing? Look at the birds of the air. They neither sow nor reap nor gather into barns, and yet your heavenly Father feeds them. Are you not of more value than they? Yung po sabi ng ating Panginoon. Dapat tayong makontento sa ating tinanggap. Pangalawa, dapat tayo ay kampante sa ating Diyos. Sabi niya, for He has said, sabi ng verse natin, verse 5, for He has said, I will never leave you nor forsake you. Sino yung He? Si God. He has said. Aba, ano ba ibig sabihin nun? For He has said, I will never leave you nor forsake you. Yung salita, sa original na language, inaaral po namin yun ni Pastor Larry, ang mga salitang ginamit dito ay nagtataglay na 5 ulit ng negatibong wika. Parang, I will never, ever, no, not ever leave you. Ganun po sa original language. I will never, ever, no, not never, 5 times po, leave you. Ngayon, kung ang Diyos po ang nagsabi sa inyo, I will never leave you, sapat na po yun eh. Pero ang pagkakasabi po niya is, I will no, not ever, never ever leave you. Paulit-ulit niya pong sinabi. Bakit sinabi niya na He has said? Kasi sabi sa Genesis 28:15, sabi niya kay Isaac, behold, I am with you and will keep you wherever you go and will bring you back to this land. For I will not leave you until I have done what I have promised you. Sabi niya sa Israel, be strong and courageous. Do not fear or be in dread. Deuteronomy 31:6. For it is the Lord your God who goes with you. He will not leave you or forsake you. Sabi niya sa Deuteronomy 31:8. It is the Lord who goes before you. He will be with you. He will not leave you or forsake you. Do not fear or be dismayed. Sabi niya sa Joshua 1:5. No man shall be able to stand before you all the days of your life. Just as I was with Moses, so I will be with you. I will not leave you or forsake you. Paulit-ulit po ang ating Panginoon. Kung tayo po ay mayroong kakulangan, Lord, sabi niya, will not leave you. I will not leave you. Kaya sabi niya dito, we can confidently say, the Lord is my helper. I will not fear. What can man do to me? O nga naman. Kung ang inyong kasangga, kung ang inyong katulong, kung ang inyong provider ay ang Diyos na may-ari ng lahat, why will you fear? Sabihin niyo, Pastor, madaling yung sabihin niya, no? Sa itsura ng katawan yung yan, mukhang kayo'y sagana. No? Sagana nga po ako. Sagana po ako sa taba. No? Pero mga kapatid, lahat po tayo ay dumanas ng kahirapan.
Meron din pong panahon sa aming buhay na kami naghirap. No? Ang tatay ko po, magmula sa pagiging negosyante, naging pastor. Nung siya po ay naging pastor, ay wala na. Talaga naghirap po kami. Kaya natuto po kami pumulot ng bote, pumulot ng tansan, pumulot ng kahit na ano para maibalik sa kantin, para makuha yung deposit. No? Tapos iikot kami sa likod ng kantin, kukunin namin ulit yung bote, pupunta kami ulit sa harap. Ma'am, deposit. Natutunan po namin gumawa ng ganon dahil sa hirap. Pero ang sabi ng nanay at tatay ko, oh, nasa na ang inyong ikapu? Nasa na ang ibibigay niyo sa Panginoon? Sabi ko, halos hindi nyo nga kami bigyan ng baon, ikapu pa. Pero seryoso po sila. Hindi po tumigil ang pagbibigay sa Panginoon. Ang sabi po ng tatay ko, ang sabi ng Diyos, I will never leave you nor forsake you. Alam niyo po, Psalm 37:25, the righteous does not go hungry, and his children do not go begging for food. Naghirap po kami, pero hindi po kami umabot doon. Lahat po kami magkakapatid, tapos. Lahat po kami ay nalagay sa mga komportableng buhay. Pero meron pong araw noon na literally nagdildil po kami ng asin para makakain lang. Mga kapatid, dadaan po tayo sa paghihirap, pero hindi po tayo pababayaan ng Diyos sapagkat siya ang ating katulong. Kaya hindi dapat magmahal sa salapi. Magmahal sa kapwa, kahit sa estranghero, kahit sa preso, at lalo na sa ating kabiyak. Pero huwag magmahal sa salapi. At sa ganyang paraan, mga kapatid, atin pong bibigyan ng karampatang pagsamba ang ating Diyos. Saan pong manggagaling lahat ng kalakasan yan? Romans 5:5. And hope does not put us to shame because God's love has been poured into our hearts through the Holy Spirit who has been given to us. Ang Holy Spirit po ay kasama natin, kaniig natin, kasangga natin, katulong natin. Sino ang ating katatakutan? Wala po. Tayo po ay manalangin. Panginoon, marami pong salamat sa inyong mensahe sa amin sa hapong ito. Nawa ito ay tumimo sa aming puso't isipan, Panginoon, at lalo naming yakapin, Panginoon, ang inyong pagmamahal sa amin upang kami ay makapagpanambahan sa iyo sa pamamagitan ng aming pang-araw-araw na buhay. Ito nawa ang mangyari sa amin, sa bawat isa sa amin. Sa pangalan ni Jesus. Amen. You've just heard a message from the Word with Green Hills Christian Fellowship Ortigas in partnership with Far East Broadcasting Company Philippines. We hope you can join us next week. God bless you.